Good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Another day, another chicken vlog. For today's video po ay may masama po tayong balita. Dahil ito pong ating isang Rhode Island na roe. Ito po ay may problema po. Yung kanya pong butchi-butchi ay hindi po naaalisan ng pagkain. Kahapon po kumain po siya, madami po siya nakain. Hindi ko lang po alam nung pagkaalis ko, baka po may nakain siyang kakaiba o may nakain siyang tilas. Yung pong para po siyang uod, parang caterpillar na puro tusok-tusok, yung itim, puro tusok-tusok. Hindi ko po alam kung anong tawag sa lugar nyo nun. Dito po ay tilas. Kaya po hanggang ngayon ay puno po ang kanyang butchi-butchi, baka po nalason siya. Kaya po nag-research tayo kung anong magandang gawin. Full crop po siya. At ang nabasa po natin ay painumin po siya ng olive oil para pong sa kambing siguro. Tapos after 10 to 15 minutes mamasahihin po yung kanyang butchi-butchi para siguro gumanda ang daloy. Kung makikita nyo po, siya po ay ganyan lang. Tamlayin po, kailangan po natin siyang painumin ng ng olive oil or ng mantika kung walang olive oil. So tingnan po natin. Ito po mga kaibigan, ito po ay olive oil. Yan. Meron din po tayong syringe. Yan. Ito po ay 5 ml, pero hindi naman po natin lalahatin, siguro mga 3 lang. Subukan natin. Kunin natin yung ating manok. So ito guys yung ating manok, makikita nyo yan, hindi masyadong dahil mabalahibo siya. Yan, bilog na bilog pa rin yung kanyang butchi-butchi. Ito yan, puno pa rin. So painumin natin ng olive oil. Po. Tapos hintayin po natin, nakalagay po ito, mag-hintay po tayo ng 10 to 15 minutes bago atin pong mamasahihin siya ng upward at downward na motion para siguro lumuwag yung kanyang butchi-butchi. Update ko po kayo mamaya. Ayun nga po mga kaibigan, takloban muna natin to, tapos pag hindi pa rin po painumin po ulit natin siya mamaya tanghali. At nga pala mga kaibigan, meron po ulit tayong dumating na bagong alaga dito sa ating backyard, pero hindi po siya manok. Dahil meron po tayo ditong sa gabi, meron po ditong tumutulog na pusa dito po sa taas ng ating kulungan. May tumutulog po dyan pusa ng kapitbahay. Bali gray po yun, tapos yung isa orange. Nakailang araw ko po silang pinakakain. Tapos kaninang umaga nung nagpapainom ako mga 5:30, medyo madilim-dilim pa, may napapakinig ako ng meow. Hinahanap ko, pagtingin ko sa ilalim ng doon sa ilalim ng ating dong kulungan, may nakita po akong maliit na kuting. Ito po yan. Hindi ko po alam kung ilang araw na siya. Hindi ko po alam kung alin doon ang nanay, kung yung orange or yung isa na medyo ganito din po ang kulay, pero yung wala po siyang masyadong orange sa katawan, gray ang ang dominant na kulay niya. Hindi ko po alam kung sila po ay mag-asawa, dahil maila po yung orange at saka yung gray na yon. So hindi ko po alam kung sila po ang magulang nito. Ito po ay kinuha ko lang kanina, pinakain ko dahil parang malnourished. Parang iniwanan po siya ng kanyang magulang. Hindi po siya iniintindi, parang hindi siya pinapadede.
Buti na lang po nangain na po siya ng pagkain. Kanina kumain na po siya dyan. Ganun din po yung dati kong alagang pusa na nakuha ko din lang po dito sa likod. Yun naman po ay nagkamali po siya na pumunta po siya dun sa ating dun po sa ating may garden na nandun po yung ating mga aso. Sa kasamang palad ay inaway po siya ng ating aso at yun po, hindi po siya nakasurvive. Ito po, kawawa naman po to. Ang liit-liit pa. Siguro mga 1 linggo, 2 linggo pa lang to. Hindi ko po alam kung makakasurvive siya, pero nalagay po natin siya dyan. Susuplayin po natin ng pagkain at saka ng ng tubig. Baka po pupuntahan siya ng nanay niya pag napakarinig na umiingaw siya. Dito muna po siya dahil ito lang po yung available natin. Tapos baka umulan, at least dito hindi siya mababasa. Ming Ming po. Hindi ko po alam dahil may napapakinig pa po ako doon na umingiyaw. Hindi ko po alam kung may kapatid pa siya or may mas malaki pa sa kanya, dahil hindi ko po alam kung sino nagdala sa kanya dito wala naman po siya kagabi. So yan po, dyan muna po siya at hopefully makarecover siya dahil mukhang malnourished po siya kung inabandona na po siya ng kanyang ina. Yan po. As of now po, ito bale itinangkal na po natin yung ating isa pang Rhode Island hen. Tapos ito po yung mas bata po sa kanila. Ito po, yan, mas bata po ito dun sa sa dalawa nating Rhode Island. 3 months pa lang po yan. Tapos ito naman yung kaedad ng ating isa. Yan, medyo mas malaki na po to. Mga nasa 4 to 5 months na po yan. Tapos ito naman yung ating isa, si Lulu, na currently molting po. Nagmo-molt po siya now. Ayan, makikita niyo po ang likod niya ay yan po ang balahibo niya sa likod. Lagas na lagas po yan. Kaya inhiwalay po natin siya dyan para hindi po siya maalam ng iba. Dahil masakit po sa mga manok yung ganun na nagmo-molt tapos laging magagalaw. Kaya pinabayaan muna po natin siya dun. Hopefully ay mag-molt siya ng ayos at makarecover siya ng ayos. Pero aabutin po yan ng mga 4 to 12 weeks. So yun po. At kahapon nga po pala ay dumating na po yung ating net in order. Ang bilis po, akala ko po ay 2 to 3 days, pero dumating na po siya ng 1 araw. Dahil Biyernes ko po ata siya in order, bale Webes po ng gabi. Tapos nag-ship po ng Biyernes, kahapon dumating na agad, di bali 1 araw lang, working day lang po yun. So yun po. Kaya mamaya po ay gagawin na po natin itong ating kulungan. Pero lilinisin po muna natin ito. Dito po nakalagay yung ating 2 Rhode Island. Dahil madami na pong ipot. At yun nga po ay para maiwasan ang build up ng bakterya. At yun na rin pong tinorch yan. Dahil nakita ko po medyo basa. May deposit na po ng ipot. Kaya pinalame torch na po natin. So ito mga kaibigan, at lumipas na po ang halos 20 minutes at ito po ating minamasahe dahan-dahan up and down para po siguro, sabi dun sa nabasa ko, para tulungang makababa yung kinain sa kanyang digestive tract, sa intestine. Dahil lang halos punong-puno po, ganito pa po yung punong-puno po yung kanyang butsi-butsi.
or meron po siyang nakaing masama o may naka-block po sa kanyang crop kaya hindi po makapunta sa ano sa kanyang intestine at hindi niya po ma-dispose, baka po may nakabara. Kaya ganito po ang sabi dyan, masahihin ng ano, up and down motion. Ganito din po ang pagkakaalam po ginagawa sa mga bloated na kambing. Pinapainom po nila ng, kung ako nagkakamali, mantika na may bicarbonate, tapos mamasahihin nila para lumabas yung gas. Tingnan po natin kung makakasurvive itong ating roof. Well, ito po ay magiging backup natin sa ating main breeder na kasulukuyan po nagmumulk. Kaya malaki pong bagay pagka nawala to sa atin. So, yan, update ko na lang po kayo kung ano pong mangyayari sa kanya within 24 hours. Hindi na po natin siya patutukain dahil wala naman pong paglalagyan sa kanyang butche, punong-puno po. Nakalagay din po doon sa nabasa ko na minimal lang po yung ano, tubig. At least yung tubig wag mawala, pero yung pagkain kahit 24 hours na wala, okay lang. So yan po muna ang update natin sa ating manukan for today, at magagawa po tayo ng ating kulungan at maglilinis po tayo ng iba pang coop dahil nung nagdaang mga araw na umuulan po hindi po natin nalinis halos isang linggo. Kaya linisin po natin ngayon na maganda-ganda pa ang panahon. Salamat po, good day po sa ating lahat at God bless po sa atin.